Ito mga ano, magandang umaga sa inyo. Ito sa likod ko, andito yung X sign, approximately close, no? Ay yung dot niya. So kapag ganyan makakuha, naka-walling, no? Tapos andito yung dot, tapos para siyang nakaharap sa langit, ay ito ay malayo pa yung tinitingnan. So ito makakuha, ang X na to ay may kasamang puso na hinugis sa bato. No, yung bato hinugis siya. So kapag magkasama ang dalawang yan, malalaki mga benchmarker ito, ano ang kahulugan nila. So ito mga ano, panoorin yung video na to. Intindihin niyo mabuti kasi laging maraming tanong sa akin ang may ganitong sign at yung puso. So ito magkasama sila, no? Ito mga ay lagi nating nakikita sa ating mga site, yung X at yung puso. So yung iba ginuguhit, yung iba naman ay nakaka-shape na shape, no? So ito mga ang kahulugan nito ay deposit, no? Sure treasure ito. Pero itong sign na to ay hindi dito sa paligid yung laman niya, kundi nasa malayo. So tuwidin lang ito mga no? So dito yung tuwid niya. Ganyan. So malayo pa. Kasi yung dot niya nandito pa. So malaki ito, no? Ito yung palatandaan ng mga hapon kung saan ay babalikan nila. Tapos susukatin nila ngayon kung saan naman yung pinaglagyan. So ang puso mga kuha ay nasa likod ko. Tara puntahan natin. So hindi natin puputulin mga kuha, no? Andito yung puso mga kuha, oh. Yung bato na puso. Ayan, oh. So ayan yung bato na puso mga kuano. So aangat tayo dito para malaman talaga natin na ito ay puso, no? Alamin natin. So malaking bato ito mga kuha. Ayan mga kuha, oh. Ayan yung shape nya, oh. No? Ayan. Ayan. No? So malaking bato na korting puso mga kuha. So isa lang di ang dot nito mga kuha. Nandito. Ito. No? So ito ay nangangahulugan naman na mayroong treasure dito sa paligid lang. Kasi naka-shape na bato ito, no? So ito ay natural pero ginawa siyang ginawa siyang palatandaan ng hapon. So kung babain natin yan, so medyo nakaganon siya kung anong nakababa. So pointing to makakuha dito, no? Diyan yung andyan yung item o small depot. So ayan yung puso makakuha, no? So yan yung palatandaan na may malapit na treasure dito makakuha. So ayun yung puso. Ito makakuha, no? Ito laki ng bato, oh. So andyan yung X makakuha. So tara makakuha, punta natin dun sa dulong-dulo na yon ang sinasabing laman nito. Ayos. Itong puso na to, kapag ganito ay nasa malapit lang yung item. So kapag ganyan na bato na hinugis puso, so malaki. So nasa malapit ang item niyan. Ang kasunod niyan mga kuha ay nature yung counter niya. So kung naputol na yun, so kailangan natin gumamit ng locator. So ang X nasa gilid niya. So ito mga kuha, tingnan natin kung saan yung item. Ito mga kuha, dito. So ulitin natin ha. So yung mga kuha. So kung dito yung item, pupunta natin. Diyan mo lang ako. So ayan yung X mga ko.
Ayan. So facing north pa rin tayo makakuha. Facing north. So saan siya tatama? So makakuha no, dito siya tatama. So ang sabi ko kanina, kapag puso ang sign ay nature ang kasunod. So yan, makakuha ako. Malaking mangga na hindi mo matatawaran. So tingnan natin yung mga no. Ayan mga kuwaw. Ito yung tinatamaan niya. So dahil hindi tinatamaan niya, ito lang yung tuturo. Kita natin ito kung ikot ba. Ito mga kuwa. Ito nga yung mangga. So ito mga kuwa no. So ito yung mga kuwa no. Yan yung mangga no. Yan yung malaking mangga na parang ginawang bonsai. So dikitan natin yung mangga. So napakalaki talaga mga kuwa no. So yan yung prospect sa small dipo na tinuturo nung puso na yun. So ang big dipo mga kuwa ay yung tinuturo ng X. 250 meters dyan sa bato na yan na may X. So yung puso na yun, dahil magkatabi yung X na yun at yung puso, so ibig sabihin yan ang benchmarker ng dalawang item. So yung isa ay yung X malayo 250 meters, yung puso na yan ay nasa, palagay ko nasa ano lang ito 15 meters mga ganyan papunta rito no. So ganyan lang kalapit kapag yung puso nyo na makita makakuha, yung puso na bato na ginawang puso makakuha no. So malapit lang, pero yung X na yan napakalayo makakuha. So yan ang ating pagkatandaan makakuha na sa mga baguhan at sa mga nanonood sa akin na kailangan yung unawain yan, kung kailangan nyo maintindihan yan na kapag X, kapag malaking X is approximately pero malayo yung kahulugan niya. Yung puso naman na malaki na bato na ginawang puso na malaki ay nasa malapit lang ang laman yan. So yan ang gusto kong ipaabot sa inyo ngayong araw na to, na ang dalawang yan na may sign ay may iba't ibang kahulugan. Yung X na malaki na sinasabing approximately close na dapat malapit ay nasa malayo 250 meters. Pero yung puso na malaki no, na bato na ginawang puso ay nasa malapit yung item. Pero hindi natin ma-okay ito makakuha kasi may magmamay-ari itong lupa. So pinapaabot ko lang sa inyo ang kahulugan ng dalawang sign na yan. Ayos! So, para lubos na niyong maintindihan makakuha, ang kalayuan ng item ng X na yon ay nasa 200 to 300 meter. Dun pa. Andun yung X oh. Andun. So dun pa. Tara makakuha. So ayun mga ka no. So dahil nasa bundok tayo, so gamit natin ngayon ang motor nating KRY no. Yan mga kuha oh. Ang lupit. Yung mga daan na yan no, maliwa lang sa kanya yan. Magpatuloy tayo mga kuha. Mga kuha no, galing dun nasa 150 meters o 200 meters ito. So nandito na tayo sa
in-strict na natin. Gamit natin yung long range locator natin. So harap tayo sa araw kung saan yung item na sinasabi ng X. Yun mo kung ano, doon pa, ulitin pa natin isang beses. Yun mo kung ano, doon. So papunta tayo doon makakuha. Makakuha no, medyo malayo tayo. Nasa 200 meter na siguro. So mayroong kakaibang bato dito na dapat nating hanapin. So ito yung pinakatuwid nung X na yun, no. So yung approximately kapag nilagay ng mas malaki yun, so mas malayo. Kapag yung maliit, so mas malapit. Parang paalang din yan, no. Kung maliit na pa, short distance. Kung malaking pa ay tunnel o nasa malayo yung item. So dito makakuha, mayroong itong bato dito na makikita natin kakaiba sa lahat ng mga bato, no. So dito mayroong sign. So malayong malayo makakuha. So hindi mo talaga makikita kung hindi ka maghahanap. So yung mga bato na yan ay normal, pero ito ang kakaiba makakuha. Itong puting bato na to. So wala nang ibang bato na katulad nito. So ito yung pinakatuwid nung X. So ito yung sign makakuha. Ayan. So bilog siya, na may bilog pa at mayroong tatlong guhit, no, parang sungkaan o parang lutuan, no, o bayuhan. So gaano kalayo hanggang pa yung mga kuha. So 250 meter kaling dun papunta rito ang kahulugan ng X na yun. So ito mga kano, tuwidin natin yung ginawa nung locator. So, huwag mo nang putulin kasi para malaman talaga nila. Dito mga po, wala ka naman. Ito lang yung ito lang yung may mga bato makakuha. Dito, lulupit tayo. Yung makakuha, same pa rin ang tuturo dito. So, habang dito siya nagtuturo, ilalagpasan natin dito mga bato na babalik natin. Mga bato, ito lang yung mga bato. So dito lang yung mga bato. Titingnan natin. Ayun, bumalik na makakuha. So ito talaga yung bato na tinuturo niya. Ito lang. So tingnan mo ito. Yung kanina sinasabi ko na tinuturo niya yung bato, no? So hindi pa natin nilocate yun. So kung nilocate natin, ito yung sign, may bilog, tapos may bilog pa sa baba at mayroon siyang sungkaan makakuha yan, no? Tawagin na sungkaan, para kang nagsasaing dito, no? So ito, ang kahulugan nito makakuha is excellent sign. So, napakaganda daw na ito ay treasure o napakagandang sign, no? Napaka legit na sign ito. So galing dun sa X mga kuha, no? Galing dun, no? Galing dun, napakalayo, no?
So ito, tingnan natin kung sideway natin kung saan ba talaga sa tuturo. Ito yung bato ha, tingnan natin. Ayan mga kuha, ito pa rin yung tuturo niya. Okay, dito. Ayan o, binabalikan niya. So kapag binabalikan niya mga kuha, dadaanan nyo lang yan. Kung yan ba talagang tinuturo niya. Ayan o. So, binabalikan niya. So, babalik ulit tayo. Oh. So, binabalikan niya itong bato. So, subukan natin tungtungan yung bato kung ito ba yung ini binabalikan niya. So, ayan, ano? So, ito ay isang prospect pa lang, no? Hindi pa to talaga sinasabi na may laman kasi hindi pa nagkikita. Pero kung iisipin nyo makakuha, galing dun sa may X, papunta rito. Nasa, estimated ko lang ha, kasi hindi natin masukat-sukat to. Kung wala tayong panukat at pakalayo dyan, ay 250 meters. So ito yung bato, ito yung lang yung bato na kakaiba sa lahat din. Dahil puti siya. At biniyak mga kuha, yun o. Biniyak to. So, ito ay napakagandang sign at napakagandang site ng may-ari ng lupa. Dahil may sign talaga. Galing dun sa X, may sign talaga. Napupuntahan. Pero napakalayo nga lang. So, ito mga kuha. Dahil sa locator natin ay hindi masyado tayo nahihirapan sa pag-locate, paghanap kasi dinidiretso ko lang yung X na yun, tapos itong bato naman yung tinutukoy niya. Nakakaibang bato sa lahat, siya lang yung parang puti dito. Ganyan yung mga bato dito mga kakanyan. Ayan. Ganyan yung mga bato dito. Pero ito, nakakuha, ay puti. So, ito yung bato dito, nakakaiba. So, ito naman yung palatandaan nila. So, pag hindi kayo marunong maghanap makakuha sa ganung site, ay hindi talaga mahanap kasi 250 meters galing dun. So, ang iba, dun na naghanap-hanap. So, kadalasan, small depot yung pinakukuha. So, yung small depot, okay na yun eh. Pero, mabilis kasi makuha yun ng mga Japanese o yung mga naghahanap kasi mababaw. Pero ito, malaki, medyo malalim. Pero, malaki naman yun naman. Malalim, pero malaki naman. So, yun mga kuha, dahil tanghali na ngayon, hindi pa kami nanganghalian. So, pasma na. Burger na lang siguro ito mamaya. No? So, marami nagtatanong sa akin dyan na bakit si Kuya Cecil hanggang ngayon di pa rin nakakuha. No? Siguro, hindi ko masasagot yan makakuha. Kasi, hindi ko naman dapat sabihin eh. Kasi pag sinabi ko yon, hindi naman nyo yung buhay ang mga nganib, kundi yung buhay ko. So, para sa safety natin lahat, kapag naghuhukay kayo, huwag nyo nang i-video yung pagkuha, pag-recover, yung mga item, huwag nyo na yung i-video. Kasi, sa totoo lang, hindi makatotohanan yung binibidyo mo yung nakukuha mong ginto. No? Pinapakita mo ng yabang mo. Pero, naniniwala pa ako dun sa mga taong may site. Pero naghuhukay sila. Pero pagka malapit na siguro, ayaw niya lang i-video. Kasi, dahil sa kanilang seguridad. No? So, ganun din sa akin. Nakakuha. Ito mga ko, ano? Yun nga, tanghali na.
pasma na kami, burger na lang itong kakainin namin. So yung mga kuya, ito yung Kuya Cecil, Burger King ngayong araw na to. Ayos!